Sa panahon ng mabilis na pagbabago at urbanisasyon, hindi lamang teknolohiya ang umuunlad sa bawat sulok ng Pilipinas, kundi pati na rin ang kultura ng pagbiyahe at transportasyon. Isa sa mga pinakapinag-uusapang paksa sa kasalukuyang panahon ay ang mga app-based motorcycle taxi services tulad ng Angkas at Joyride. Ang mga serbisyong ito ay hindi lamang simpleng alternatibo sa tradisyonal na paraan ng pagko-commute, kundi representasyon ng pangailangan ng modernong Pilipino sa mabilis, abot kaya at maayos na paglalakbay sa gitna ng mabigat na trapiko at suliraning pang-transportasyon. Noong 2016, nagsimula ang kwento ng app-based motorcycle taxi sa Pilipinas nang itatag ng DBDOYC Incorporated ang Angkas bilang pioneer sa ganitong uri ng serbisyo. Batay sa kasaysayan ng kumpanya, ang ideya umusbong mula sa karanasan ng mga nagtatag na sina Angeline Tham at George Royueca, kung saan naging inspirasyon ng matinding trapiko sa Metro Manila at ang pangangailangang magkaroon ng mas mabilis at mas praktikal na paraan ng pagbiyahe. Ang Angkas ay nilunsad upang tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng isang platform kung saan maaaring mag-book ng motorsiklo bilang pampasaherong sasakyan sa pamamagitan ng isang mobile app. Sa simula, naging malaking tulong ang Angkas para sa maraming commuter na uuwi at magbabalik araw-araw sa mga lugar tulad ng Makati, Taguig, Pasay at Pasig. Gayunpaman, hindi nagtagal at humarap ito sa mga legal na balakid dahil ang paggamit ng motorsiklo bilang pampublikong transportasyon ay bawal sa ilalim ng umiiral na batas ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Dahil dito, ilang beses ipinagbawal ang operasyon ng Angkas at pinalitan ng tradisyonal na habal-habal sa mas organisadong sistemang app-based at ito'y nagdulot ng maraming diskusyon at debate sa pagitan ng kumpanya, gobyerno at iba pang sektor. Hindi naglaon, noong 2019, lumabas sa eksena ang isang bagong manlalaro, ang Joyride Philippines, na opisyal na itinatag at pinatatakbo ng We Move Things Philippines Incorporated na may pangunahing punong opisina sa Antipolo, Rizal. Ang Joyride inilunsad sa gitna ng patuloy na pag-aaral at pilot testing ng gobyerno sa feasibility ng motorcycle taxi services. Kasabay ng Move It, ang Joyride ay pinahintulutang makilahok sa pinalawag na pilot run ng mga motorcycle taxi services kasama ang Angkas sa layuning magkaroon ng kompetisyon at mas maraming opsyon para sa mga riders at pasahero. Sa pinagmulan ng dalawang serbisyong ito, makikita natin ang pagkakaiba sa kanilang landas. Ang Angkas ang unang nagbukas ng pinto para sa app-based motorcycle taxi sa bansa, habang ang Joyride naman ay pumasok bilang hamon sa merkado. Dala ang pangako ng mas maraming oportunidad para sa mga riders, pati na rin ang alternatibo para sa mga pasahero. Dahil dito, mabilis na umusbong ang mga seryosong diskusyon at kontrobersiya, hindi lamang tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng kumpanya kundi pati na rin sa papel ng pamahalaan sa regulasyon ng sektor na ito. Isa sa mga pangunahing kontrobersiya ay ang issue ng ownership at impluwensya ng gobyerno. Pinalaganap noon ang mga haka-haka na si Senador Bongo ay may kaugnayan sa Joyride para masuportahan ang pagpasok nito sa pilot run laban sa Angkas. Bagamat maring tinanggi ito ng senador at mismong kumpanya, nagdulot ito ng mga tanong tungkol sa ugnayan ng politika at negosyo sa industriya ng motorcycle taxi services. Mayroon ding usapin tungkol sa pagiging monopolyo ng Angkas, kung saan inakusahan ng kumpanya ng pagsusumikap na ipreserba ang malaking bahagi ng rider partners nito sa kabila ng bagong limitasyon sa bilang ng mga rider na pinahintulutan sa Metro Manila at Cebu. Ang Technical Working Group ng Department of Transportation ay nagrestruktur ng sistema upang hati ng mga riders sa tatlong kumpanya, Angkas, Joyride at Move It, na nagdulot ng tensyon at protesta mula sa Angkas at mga riders nito dahil sa posibleng pagkawala ng trabaho para sa libo-libong motorista na umaasa sa kita mula sa serbisyo. Gayunpaman, hindi lamang sa regulasyon at legalidad umiikot ang usapin. Isa ring mahalagang tanong kung bakit nagustuhan ng maraming Pilipino ang mga serbisyong ito. Sa isang bansa kung saan ang trapiko ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kung saan ang maraming computer ang nasasayang ang oras sa pagsakay ng mga pampublikong sasakyan, ang app-based motorcycle taxi ay naging solusyon na magbigay ng kakayahang makarating sa destinasyon ng mabilis at epektibo, lalo na sa mga oras na rush hour o sa mga lugar na kulang ang mga biyahe. Bagamat mas maliit ang motorsiklo at mas delikado kumpara sa mga four-wheeled na sasakyan, maraming pasaherong nakahanap ng kaginhawahan sa pagbiyahe sa pamamagitan ng Angkas at Joyride, lalo na kapag urgent ang kanilang lakad. Malaki rin ang naitulong ng digital platform na madaling ma-access sa pamamagitan ng smartphones, kung saan makikita agad ang presyo, lokasyon ng rider at estimated time of arrival.
Upang maging rider ng alinmang kumpanyang ito, kinakailangan ng isang individual na dumaan sa proseso ng aplikasyon at training na itinakda ng kumpanya. Sa kaso ng Joyride, halimbawa, iniulat na may mga training facility sila kung saan sinasaayos ang skills assessment at road safety ng mga aplikante bago sila payagang mag-operate bilang rider. Ito ay isang paraan upang masiguro na ang mga pasahero ay ligtas at ang mga rider ay may sapat na kaalaman sa tamang paghawak ng motorsiklo sa kalsada. Sa kabila ng mga benepisyo nito, hindi rin maiwasan ang mga issue at reklamo ng mga gumagamit mula sa mga technical glitches ng apps, problema sa booking system, pagkansela ng biyahe hanggang sa mga karanasan ng pasahero at rider na hindi kanais-nais. Napakaraming feedback ang umiikot sa social media at forums tungkol sa karanasan ng mga tao sa angkas at Joyride. Bagaman hindi opisyal na datos sa mga komento sa social media, makikita na may mga pagkakataon na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pasahero at rider at pati na rin sa mga issue sa reliability ng serbisyo at komunikasyon sa loob ng application. At sa tanong kung sino ang mas patok sa dalawang ito, makikita na magkakaiba ang pananaw ng bawat pasahero. May iba na mas pinipiling angkas dahil sa matagal na itong nasa merkado at sa tingin nila ay mas maasahan ito, habang ang iba naman ay inuuna ang Joyride dahil sa mas mababang pamasahe, promos at mas madaling availability ng rider sa ilang pagkakataon. Ang pagiging subjective ng karanasan ng bawat gumagamit ay nagpapakita ng hindi madaling tukuyin ng isa lamang na hari ng motorcycle taxi services. Marami ring nakikita sa social media na may mga sumusuporta sa isang brand laban sa isa pa, base sa personal nilang karanasan at obserbasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon ng merkado ng Pilipinas, patuloy ang pag-evolve ng mga serbisyong ito. Bagamat pareho silang dumaan sa mga hamon ng regulasyon, kompetisyon at mga isyong teknikal, nananatili silang bahagi ng transport ecosystem ng bansa. Sa pag-uusbong ng iba pang mga apat alternatibo, nananatiling aktibo ang dalawa sa pagbibigay ng serbisyo at paghahanap ng mas mahusay na karanasan para sa mga riders at pasahero. Ang pag-angkop sa bagong normal na urban mobility ay hindi madaling gawin para sa sinumang kumpanya, ngunit sa pamamagitan ng inobasyon, pananagutan sa serbisyo at pakikipagtulungan sa pamahalaan, may potensyal ang mga motorcycle taxi services na maging mas integral na bahagi ng solusyon sa matagal ng problema sa trapiko at kakulangan sa maasahang transportasyon sa bansa. Sa huli, ang angkas at Joyride ay hindi lamang basta serbisyo ng sakay. Sila ay simbolo ng mga bagong henerasyon ng pag-iisip at paggalaw ng mga Pilipino. Ang kanilang pag-usbong, pagsubok at tagumpay sa salamin ng pangailangang tingnan ng mga praktikal na pangailangan ng mga tao sa urbanisadong mundo at ang patuloy na paglayo sa tradisyonal transportasyon tungo sa mas mabilis at mas modernong alternatibo. Makikita na ang pagdating ng angkas at Joyride sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamalalaking pagbabago sa larangan ng urban mobility sa bansa. Habang patuloy nating hinaharap ang mga hamon ng trapiko at urbanisasyon, ang mga serbisyong ito ay nananatiling buhay at patuloy na umuunlad, naghahanap ng balanse sa pagitan ng innovation at regulasyon at higit sa lahat, patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga Pilipinong nangangailangan ng mabilis at maasahang paraan ng pagbiyahe. Ang pag-usad at paglago ng motorcycle taxi services ay hindi lamang kwento ng negosyo, kundi kwento ng pag-asa at pagbabago sa paraang tayo ay gumagalaw sa ating bansa.